Dito. Kisingin natin mga kabagis para kakain din. Yun, happy Friday sa lahat. Magandang hapon sa mga kabagis natin dyan na nanonood sa atin palagi. No? Thank you so much sa inyo. And ngayong hapon, pag-uusapan natin yung topic. May question kasi dito mga kabagis na ano daw yung magandang ihalo natin sa finisher once mag-finisher na tayo. Actually, kung mag-finisher tayo, same lang naman yung ating ginamit na feed sa grower. So, yun lang yung gusto kong sabihin sa lahat. No? Na yung finisher feeds natin, mga kabagis, is the same lang yun sa grower natin. So, yung grower feeds natin, kain tayo mga kabagis. Yung grower feeds natin is Ultra Pack and Bimig. So, pwede din sa finisher natin is Ultra Pack and Bimig. Yung ating mga chicken RIR. Maganda pala kasi ngayong umaga nasa 10 na eggs yung ating na-harvest. Kasi kahapon lang is 5. Ngayon 10. So dumami ng dumami yung nangitlog. Yung iba yung mga wala pa silang kulungan. Ang gagawin kasi natin dyan mga kabagis is magawa pa tayo ng kulungan para mayroon silang kasama. At least bawat isang lalaki daw is 3 na babae para mas mabilis yung pagdami ng ating itlog. So yun. So makain ako mga kabagis. Gutom na sila. Yung ating gagawing inahin. So ayan na. Yan, kumakain na sila. So yung ating topic ngayong hapon mga kabagis, balik tayo dun sa ating topic na finisher. Ang finisher natin is pwede yung pure na Bimig, pwede ding pure na Ultra Pack. So normally ako never akong nag-mix ng finisher with Bimig and Ultra Pack. Sa grower lang talaga. Then once mag-finisher na tayo mga kabagis is Ultra Pack na yung ginagamit ko na finisher. Ito yung katawan ng ating ginagawang inahin, or ito na yung nabulugan na. Nag 1 month and 2 weeks na siyang buntis kasi hindi na to nag-hit mga kabagis. Hindi na siya nag-hit. Hindi kasi buntis na talaga yan. Mula nung naano siya. Napakalaki. Napakahaba yung katawan. So ito yung ganitong klaseng baboy. Ito yung combination ng kabagis pala. Yung inahin nung nagtanong sa atin, ano yung ating ginawang inahin or yung dumalaga natin na pinabulugan na is large white and durok. Combination na siya. Large white ang niyan, mama, and then durok yung sumampa sa kanya, yung boar o boar, no? So yan, kumakain yung ating mga alaga. So habang kumakain sila, mag-discuss tayo mga kabagis, no? Sa ating topic na finisher, kailangan bang may halo? So hindi na tayo maghalo mga kabagis. Either mag-choose na lang kayo Bimig or Ultra Pack. Pero yung best suggestion ko kapag finisher na is Ultra Pack tayo mga kabagis. Yan, maganda ang Ultra Pack na finisher kasi nga high density siya. So basically ang
main goal talaga sa Ultra Pack is panipisin yung taba and then palakihin or padamihin yung laman, pagandahin yung laman ng baboy. So yan yung goal ng Ultra Pack natin na finisher. Even sa mga ibang finisher yun din, pero mas kampante ako sa Ultra Pack na finisher, kaya pure yung ipapakain ko sa kanila na finisher, mga kabagis. So yun lang, at ang gagawin natin na mga kabagis is same pa rin. Kung ano yung maubos nila sa grower, i-maintain lang natin yun. Pero kung dumami at kailangan dagdagan pa yung pakain natin sa finisher stage, then dagdagan pa natin, mga kabagis. Yan sila, nagpausok kasi hapon na. Okay mo na. Nagpausok kasi hapon na, mga kabagis. So yun, basta ganyan, palaging umuulan, magpausok lang tayo. Kahit sa hapon na, wag na sa umaga. And ito na sila. Babusog yung dalawa, kaya hindi na kumakain. Di ko. Isingin natin, mga kabagis, para kakain din. Kain. Up. Pinto kaon. Sige. Na. Maganda tong makakain sila sabay. Yan. So, I hope nasagot ko yung tanong, mga kabagis, regarding sa finisher. Once mag-finisher na tayo, hindi na pwedeng ibalik mo sa grower. Yun din yung iba na may mali din. Yung, for example, nag-finisher na, hindi pa pala pwedeng ibenta kasi may plano pang pahabain. Binalik na naman nila sa grower. So kung nag-finisher na kayo, tuloy-tuloy na yan, i-finisher nyo na hanggang mabenta. Kaya nga mas maganda, 2 weeks ako mag-finisher, 2 weeks before ibenta. Yun yung ideal ko na i-finisher sila. Kasi mas malaki talaga ang angat sa paggamit ng grower na matagal kaysa ipatagal mo yung finisher nila, mga kabagis. So 3 months na sila. Ganyan na yung mga katawan. Yan. Kita nyo naman yung katawan nila, mga kabagis, kung talagang sumusubaybay kayo sa channel ko, makita nyo yung day 1 nito. Day 1, day 2, yung pagkuha ko, pagkakain ko ng mga talbos ng kamote to make sure na walang magbasang dumi, walang magtatae hanggang ngayon. So ito na sila, mga kabagis. And so far, sa mga nagtatanong kung effective ba, effective yun, mga kabagis. Prevention yun sa karoon ng basang dumi. Kaya once a day ko pinapakain ng talbos ng kamote, ina-alternate ko sa kangkong, at minsan yung dahon ng alatundan. So ito yung alatundan pala, sa nagtatanong, ito yung alatundan na saging. Wala pa nga lang siyang bunga. Yung ba yung maging siya, pagka maging hinog na siya, nasa palengke siya, yung 40 kilos, 40 yung bawat kilo niya. Pansin nyo yun, yung alatundan. Iba din yung lakatan. Yung lakatan, mas mahal yun sa alatundan, mga kabagis. Ang lakatan sa amin ngayon is 60 na per kilo. At yung alatundan is 40. Ito yung kanyang puno. At yun yung dahon na hindi nakabuka. Yan yung dapat ipakain sa kanila kapag basa yung dumi. Okay, sa mga nagtatanong ano yung alatundan, yung muka, ito. Pakita ko sa inyo. Kasi may alatundan tayo dito na nagbunga na pero kinain ng ating RIR yung bunga. Yan o. Yan ang alatundan. So yan ang alatundan, mga kabagis, kinain ng RIR.
So sa mga nagtatanong, yun yung muka ng alatundan. Yung muka naman ng saging na saba, kasi may mga hindi ano gusto nila makuha yung muka, yung mga muka daw ng alatundan at saba. So yan naman yung saba. Yan yung ginagawang barbecue. Yung tag 10 pesos yung isang tuhog. Yan yung saba. Tapos yung lakatan nga, yun yung mas mahal siya. 60 yung per kilo niya. Mas mahal siya sa alatundan. Sa palengke yan kung bumibili kayo sa palengke. Okay, so yun na. I hope na answer natin yung tanong, no? And thank you so much. Ayun, busog na sila. Yan.